Pinaghahandaan at pinag-aaralan na ng Department of Information and Communications Technology ang planong paglalabas ng National Digital ID. Ito'y habang hinihintay pa ang Physical National ID na magmumula naman sa PSA. Si Kenneth Paciente sa Sentro ng Balita Live. Angelique, dahil marami pa nga sa ating mga kababayan ang hindi pa nakakatanggap ng kanilang Physical National ID, ay gagawa na raw ng alternatibong paraan ang DICT ukol dito. Sa sectoral meeting ng Pangulo kasama ang DICT kahapon, inilatag ng ahensya ang plano nitong paglalabas ng Digital National ID. Ibig sabihin, Angelique, habang naghihintay ang marami sa ating mga kababayan sa kanilang Physical National ID, ay tatrabahuhin na ng DICT ang pagde-deploy ng Digital National ID. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, mismong ang Pangulo na ang nagsabi na dapat ay magkaroon ng solusyon ito dahil maging ang punong ehekutibo ay naiinip na sa itinatagal ng proseso ng mismong Physical National ID. Wala naman pong ultimatum. Kami na po nagbigay ng basically ng goal namin. No? I'm hoping that with the full support of the President and the full support perhaps of our legislators to give us all the necessary budget, or at least if not 100%, a significant portion of it by year end. Para maisakatuparan nito ng DICT, Angelique, humingi na sila ng access sa data na nakolekta ng Philippine Statistics Authority, partikular na yung mga datos at biometrics. They have captured about 80 million identities already, and it's in their database. So for us to be able to convert it to a digital format, we needed access to that database so that we can deploy it on a digital platform. Sinabi naman ng DICT na hindi inaabandona ng pamahalaan ang pagre-release ng Physical National ID. Sa halip, ito ay inisyal lamang na solusyon. Titiyakin din ng ahensya na secured ang mga datos na kanilang makukuha para sa digital ID. All our systems are developed with security in mind. No? So this is what we call in our approach, security by design. Meaning, security is not as an afterthought. Kumbaga, from the very beginning when we design it, it's already with security features. So today, we're using best of breed security systems in order to develop and deploy these apps and these systems. Angelique, naitanong din naman sa DICT kung magkakaroon ba ng digital ID itong ating mga kababayan na hindi masyadong techie. At ayon nga sa ahensya ay isa yan sa kanilang pag-aaralan at tiniyak na ang mga tao, kung meron mang gadget o wala, ay magkakaroon ng digital ID. Angelique. Okay, so dapat bang mag-apply para dito sa digital ID na ito? Or ito'y pararaanin pa rin yung application sa PSA? Mabuti na lamang at naitanong mo yan, Angelique, dahil baka nagtataka itong ating mga kababayan na nanonood kung kailangan pa ba nilang mag-reapply. Ayon sa DICT ay hindi na yan kailangan, Angelique, dahil kukunin na lamang ng DICT yung mga datos na nakuha ng Philippine Statistics Authority at inaasahan na by the end of this year ay makakapag-deploy na sila ng digital ID. Angelique. Okay, maraming salamat, Kenneth Paciente.